Joan of Arc ng Pilipinas. Sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang buhay ni Teresa Magbanwa, ang tinaguri ang Joan of Arc ng Visayas. Kaya naman hindi ko na to patatagalin pa, simulan na natin. By the way, ako si Ara at ako muna ang magbo-voice over ngayon. Unang tanong, sino ba si Teresa Magbanwa? Si Teresa Magbanwa, kilala bilang Joan of Arc ng Visayas, ay isang bayaning Pilipina na may malaking papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinanganak noong October 13, 1868 sa Pototan, Iloilo. Siya ay lumaki sa isang mayamang pamilya na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapag-aral sa mga prestihiyosong paaralan. Pangalawa si Teresa sa 6 na magkakapatid na kung saan ang dalawang niyang kapatid na si Elias at Pascual ay kapwa naging kasapi rin ng katipunan. Nagtapos si Teresa sa Colegio de San Jose sa Jaro at nagpatuloy ng kanyang pag-aaral sa Maynila kung saan siya nag-aral sa Colegio de Santa Rosa, Santa Catalina College at Colegio de Doña Cecilia. Naging guro siya, isang propesyon na nagbigay sa kanya ng kakayahang mag-organisa at magpakita ng liderato. Subalit hindi nagtagal siya ay nagretiro sa pagtuturo matapos siyang ikasal sa isang mayamang hasyendero na si Alejandro Balderas na tiga Iloilo, at di nagtagal natuto siyang mangabayo at gumamit ng armas habang siya ay nagtatrabaho sa lupain ng kanyang asawa. Nang sumiklab ang Rebolusyong Pilipino noong 1896 laban sa Espanya, hindi nag-atubili si Teresa na sumali sa pakikipaglaban. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa, siya ay naging aktibong kasapi ng katipunan sa Panay. Pinamunuan niya ang mga tropa sa ilalim ng pamumuno ni General Martin Delgado at nakilala sa kanyang katapangan at estratehikong kasanayan sa pakikipaglaban. Noong December 3, 1898, kanyang pinamunuan ang isang hukbo sa Battle of Barrio Yuting sa Pilar, Capiz habang siya ay nakasakay sa kabayo, at dito na siya binansagang Joan of Arc ng Visayas. December 24, 1898, siya ay tumulong sa pagpapalaya sa lungsod ng Iloilo kasama si Roque Lopez, Quentin Salas at iba pa, kung saan kanilang pinalibutan ang syudad para madali itong mapasok at mabawi ni General Martin Delgado mula sa mga Kastila. Hindi natapos ang pakikibaka ni Teresa sa pagbagsak ng Espanya. Nang sakupin ng Amerika ang Pilipinas, muling kinuha ni Teresa ang sandata para ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Siya ay naging simbolo ng paglaban sa kolonyalismo at imperialismo. Subalit noong February 11, 1899, si Teresa at General Delgado ay nabigong ipagtanggol ang Iloilo mula sa mga hukbong Amerikano na pinamunuan ni Brigadier General Marcus Miller. At ayon mismo kay Wikipedia ay walang ni isang Amerikano ang nasawi ng mga panahong iyon. March 10, 1899, muling sumabak si Teresa sa labanan. Kasama ang kapatid na si Pascual ay matagumpay na nabawi ng katipunan ang bayan ng Haro, Iloilo, at dito ay tinatayang nasa 400 na Amerikano ang nasawi sa bakbakan. Pero di nagtagal ang tagumpay na iyon ay agad na napalitan ng kalungkutan nang ang dalawa niyang kapatid na sina Elias at Pascual ay binawian ng buhay sa hindi malamang kadahilanan. Isinuko niya ang kanyang hukbo sa mga tropang Amerikano noong 1900 at muling bumalik sa pagsasaka. Bagaman hindi na aktibo sa mga sandatahan sa ating bansa, ay ginawa niya pa rin ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong sa ating mga kababayan ng mga panahong iyon. Nang pumanaw ang kanyang asawa ay binenta niya ang kanyang mga ari-arian para makalikom ng pondo para sa pagkain at mga kagamitan bilang kanyang suporta sa mga gerilya laban sa mga Hapon. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, si Teresa ay nakitira sa kanyang kapatid na si Maria sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Pumanaw si Teresa Magbanwa noong Agosto 1947 sa Pagadian, Zamboanga. Ang kanyang buhay ay nagsilbing inspirasyon sa maraming Pilipino at patuloy na ginugunita bilang isang huwaran ng katapangan at dedikasyon sa bayan. Ang kwento ni Teresa Magbanwa ay isang paalala sa ating lahat ng kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at ng sakripisyo para sa kalayaan. Ang kanyang diwa ay mananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipinong patuloy na nangangarap at lumalaban para sa isang mas maliwanag at makatarungang hinaharap. At ngayong alam mo na ang kwento ng buhay ni Teresa Magbanwa, ang tinaguriang Joan of Arc ng Visayas, ay anong opinyon mo tungkol dito? Comment down below.